So hi guys! Welcome back to my channel! So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please click mo na yung subscribe button and hit mo na rin yung bell button para ma-notified ka or update ka if ever I have uploaded a new video. So, kumusta naman kayong lahat? I hope everyone is doing great, doing fine, healthy, and happy. So for today's video, I would like to tackle or I would like to discuss about low self-esteem. What are the ways that we can do to overcome it and some ways to boost yourself. So guys, this topic is interesting kasi alam naman natin na hindi pare-parehas ang self-esteem ng bawat isa. Meron sa atin matataas ang self-esteem, meron sa atin mabababa, yung iba sa atin matataas ang self-confidence, yung iba din walang self-confidence. So I hope after you watch this video, may matutunan kayo and makatulong to, especially for those people na nagsasuffer for having a low self-esteem. So, paano mo nga ba malalaman if you're having low self-esteem, na nagsasuffer ka sa low self-esteem? So, first question I would like to ask is, do you have a low opinion about yourself? Or you're consistently think na underachiever ka, or you're not worthy sa pagpupuri, sa pagpupray, sa mga achievement, parang iniisip mo, hindi mo deserve yung mga ganung bagay. If so, then you could be suffering from having a low self-esteem. Kasi guys, yung self-esteem, it is how you think about yourself. Yung overall opinion mo about sa sarili mo. It can also be how you feel about your strength, about your weaknesses. So sa discussion natin ngayon, we will be focusing on our low self-esteem. So, and the ways that we can do for us to overcome or improve our low self-esteem. So, ano nga ba ang low self-esteem or yung mababang pagtingin mo sa iyong sarili? Low self-esteem can be defined as lack of self-confidence, yung feeling mo unworthy ka, hindi ka karapat-dapat, inadequate ka, kulang ka, yung incompetent ka, wala kang kakayahan, yung unacceptable ka, hindi ka karapat-dapat, unlovable ka, hindi ka kaibig-ibig. Having this negative thinking or critical thoughts about yourself can affect your behavior, affect your life choices, can affect rin to sa mental health ng isang tao. It can lead to stress, depression, sleeping disorder, eating disorder, something like that. That's why guys, it is important for you to take actions when you feel that you're having a low self-esteem. Even you or your loved ones, your friends, or something na malapit sa'yo, pamilya mo, it's better for us to take quick actions for us to, para ma-overcome pa natin ito. So, if you are suffering from having a low self-esteem, maybe you're asking, may pag-asa pa ba? There a chance pa ba para ma-regain mo yung sarili mo? Para ma-improve mo to? So, the good answer is yes. Kasi guys, alam nyo ba, in most cases, yung pagkakaroon ng low self-esteem, this is not inborn. Hindi ito yung personality natin nung nabuhay tayo dito. It is a learned behavior. So, pag sinabing learned behavior, maybe na-adapt mo siya sa environment mo, sa mga experiences mo, sa mga taong nakakasalimuha mo. So, in order for us to change this learned behavior, we must learn how to adopt new positive beliefs in life. So, we will be discussing now the tips that we can do on how we can overcome low self-esteem and how to start living a happier life. First thing guys is make some improvements. So, madami kasing factor or bagay or dahilan ang nag-trigger sa atin kung bakit tayo nagkaroon ng low self-esteem Pero dapat alam mo na yung iba dito or most of the things na nag-trigger sa'yo is you have the power to change it. You have the power to control it. So guys, for example na lang, yung pagiging overweight or yung pagkakaroon ng bad body shape. So yung ibang tao, gusto nila magkaroon ng transformation journey, weight loss journey. Diba alam niyo yan, madami nga nagpo-post sa social media ng weight loss journey nila, yung transformation journey ng katawan nila. So, ginagawa nila yon not to impress other people, not to please other people, but they're doing that for themselves. Kasi doon sila kumukuha or doon sila kukuha ng self-confidence nila. Doon magbo-boost yung kanilang self-confidence. So, they can be better, na magawa nila ng mas mabuti yung mga bagay na gusto nilang gawin. So, that's their way to improve their low self-esteem. Ito yung example na sinasabi ko na you have the power to change it. So,
magagawa nila yon in a way na mag-uumpisa sila ng exercise routine nila, na mag-uumpisa silang kumain ng mga masustansyang pagkain, they will start a healthy living, something like that, healthy lifestyle. Diba kasi magiging epekto niya sa katawan mo, not only in your body, also in your mind. Feel on how you look, diba? Parang andun yung pagbubus mo sa sarili mo, andun yung makikita mo na yung confident ka na sa lahat ng bagay. So, for some people, this can be the first step. Yun yung first step nila to improve their self-esteem. Example, guys, is yung parang feeling mo tamad na tamad ka all the time, na parang tamad na tamad ka kumilos. So, you also have the power to change it. So, you can start having a good sleeping routine. You can try to get at least 8 hours of sleep. All know getting adequate sleep at night will help keep your body and mind healthy. So, kung iisipin mo at itatatak mo sa sarili mo na kailangan ko magkaroon ng mas sapat na tulog, kinabukasan mauumpisahan mo yung araw mo na fresh ka, you're feeling refreshed, you're feeling energized, that it can help you accomplish yung mga gagawin mo sa araw na yun at di mo mararamdaman na parang tatamad-tamad ka. So, next is accept some flows. So, alam ko madaling sabihin, pero a little bit mahirap gawin, diba? Alam naman natin yan sa mga sarili. It's a must. You have to accept that you have some flows, you have imperfections. So, alam natin sa sarili natin, guys. Alam natin yan na we have some personalities na hindi natin gusto. Yung mismo sa sarili mo, yung ugali mo, yung behavior mo, alam mo na, ay, di ko gusto to. Yung hindi mo try to understand that each one of us has different flows. Lahat ng tao dito sa mundo nito may kanya-kanyang imperfection. No matter how rich you are, no matter how flawless you are, no matter how pretty you are, no matter kahit sino ka pa, ayan, may mga flows tayo na dapat i-accept natin sa sarili natin. Kasi, kung alam natin sa sarili natin yung mga bagay na dapat natin baguhin or dapat natin i-improve, kung ina-accept mo sa sarili mo na hindi ka perfect, may mga imperfections ka, you will do things para i-improve yun. You will do some changes in yourself para ma-improve mo yung sarili mo. So, next is try something new. So, one of the common characteristic of people having low self-esteem is yung parang incompetent sila. They are feeling incompetent, they are feeling underachiever. Yung feeling nila hindi sila capable na makipag-compete, na mag-accomplish ng achievement sa buhay nila. Yung parang nag-i-stick na lang sila dun sa tingin nila na kaya lang nila. They are afraid to start something. They are afraid to try something new. They are afraid na mag-fail sila, na hindi nila kayanin to. So, most of the people na may low self-esteem, nag-stick na lang sila dun sa comfort zone nila. Hindi na sila lumalabas sa comfort zone nila. Kung ano yung nakasanayan nila, dun na lang sila nag-i-stay. So, you can start by trying something new. Like, halimbawa, photography, pottery class, meditation, something like that. Kasi in every adventure or skill na matututunan mo, mag-a-add to ng confidence sa sarili mo. Yung para bang lalo na pag nakaya mo siya, nag-enjoy ka, diba? Dagdag skills yun, dagdag achievement unlock yun sa sarili mo. So, it will help you to boost yourself na, ay, kaya ko pala to. Wow, okay pala ako sa ganitong bagay. Kaya ko pala tong gawin. Lagi niyong tatandaan na nothing you can do when you believe in yourself. So, kung maniniwala ka sa sarili mo na kaya mo, magagawa mo talaga siya. So, next is talk to your low self-esteem. So, it might sound weird, but it will help you to overcome your low self-esteem. For example na lang, nasa meeting ka. And then, your low self-esteem might tell you, shut your mouth. Parang sasabihin sa'yo ng low self-esteem mo, shut your mouth. You have nothing worthy to say about this meeting. Parang pag gano'n yung nasasabi mo sa sarili mo, you have to speak out like, badan mo siya na, I have an idea. Ako kasi gano'n, minsan, pag nasa meeting ako, minsan may gusto akong i-share na idea or I want to suggest something, mas pinipili ko nalang manahimik. Mas pinipili ko nalang maging listener na lang. Kasi takot akong parang maging nonsense yung sasabihin ko or ma-judge nila or hindi pala connected yung sasabihin ko or hindi nila magustuhan or parang hindi nila magustuhan yung suggestion ko, something like that. So, ang tendency, ang gagawin ko na lang is magiging listener na lang ako. Even on my college days, alam nyo, yung pinsan kahit alam mo na yung sagot, minsan kahit gusto mo mag-participate sa recitation, natatakot ka agad ma-judge dun sa sasabihin mo. So, you better just quiet na lang, di ba? Makikinig ka na lang, andun ka na lang, magiging listener ka na lang. So in beating low self-esteem, never allow negative feelings to command you. Parang, wag mo pakinggan yung mga negative thoughts na pumapasok sa utak mo para yun na yung sundin mo. So, stand up to them and overcome them by doing what is right for you.
So next is try to relax, guys. One of the biggest contributor of low self-esteem is yung feeling stress ka, yung feeling exhausted ka. Kasi guys, pag stress ka, yung mga negative thoughts yung nagte-take charge sa utak mo. So lahat ng maiisip mo, lahat ng parang ginagawa mo is nagiging negative. So yun yung magpupush through sa'yo para bumaba yung tingin mo sa sarili mo and mawalan ka ng gana to push through something. So try to do things that make you relax. And divert mo yung attention mo when you're relaxed, when you're problematic, i-divert mo yung attention mo to other things na alam mong bibigay ng saya sa'yo or yung ma-relax yung sarili mo and yung utak mo. Such as taking a bath, dancing, singing, reading books, meditate. So another way, guys, is live in the present. So you must learn to live in the present. What is live in the present means? Kasi yung iba, may mga pangit na karanasan. Lahat naman tayo may mga pangit na karanasan from our past. So, let it be. Parang nangyari na yon. Yung mga lessons dapat and experiences na nangyari sa atin doon is maging way siya for us to improve our present. Kasi kung dadalhin pa rin natin yung mga bad experiences natin, yung mga pains, yung mga heartache, yung mga betrayal na naramdaman natin from our past, i-apply pa rin natin siya or dadalhin pa rin natin sila sa present living natin, it will affect us, di ba? Hindi tayo makaka-move forward. So, kaya nga, ang mahalaga, yung mga lessons na nabigay sa atin ng ating past is apply natin siya from our present. So, with that, we can move forward to life. So, kasi kung magpapakulong ka dun sa pangit na karanasan mo sa nakaraan mo, so, paano mabuboost yung sarili mo? Paano ka magkakaroon ng self-esteem, self-confidence to do another or to change your life or to move forward in life, diba? Pangit na nga yung nangyari sa nakaranasan mo, so if a-apply mo pa rin siya or magiging makaka-apekto pa rin siya doon sa pag-move forward mo in the present, diba? Anong mangyayari, diba? Hindi ka mag-move forward. Hindi, parang yung future mo maaapektuhan doon sa pagbalik mo doon sa mga past experiences mo. So you must live in the present. Kung ano yung nandyan, just keep on going, go with the flow. Kung ano yung buhay mo ngayon, yung mga nangyari sa past mo, i-let go mo na, kalimutan mo na, and you have to focus on the present. Next is be kind to yourself. So, bakit nga ba minsan parang napakahirap para maging mabuti sa sarili natin? Pero sa ibang tao, napakadali para maging mabuti, di ba? Natin. So, one of the way para ma-overcome yung low self-esteem natin is treat yourself with kindness, di ba? Be gentle to yourself, love yourself, di ba? Hindi yung puro na lang ibang tao. Kasi we treat others the way we want to be treated too. Kaso minsan hindi kasi ganun yung nangyayari, di ba? Parang minsan tayo na yung nauubos, minsan tayo na yung nasasaktan or hindi natatrato ng tama sa kagustuhan nating matrato yung ibang tao ng tama at may kabutihan. So, we have to keep in mind na dapat tayo rin be gentle tayo sa sarili natin, mahal natin yung sarili natin, gaan natin yung sarili natin for us to parang hindi natin hanapin yung kabutihan or yung pagtrato ng tama sa ibang tao. Kasi sa sarili natin, alam natin, mahal natin yung sarili natin, nare-respeto natin yung sarili natin. So, with that, meron tayong self-confidence, magkakaroon tayo ng lakas ng loob, lataas yung self-esteem natin or yung pagpapahalaga sa sarili natin. So, next is self-appreciation. So, yung self-acceptance and self-appreciation, magkaibang bagay sila pero konektado. May connection sila. So, hindi mo ma-appreciate yung sarili mo if hindi mo tanggap yung sarili mo. So, minsan, humarap ka sa salamin, umupo ka, isipin mo yung mga bagay kung saan ka magaling, kung saan ka nag-excel, kung saan mo nakikita yung improvement mo sa sarili mo. So, kadalasan kasi, minsan pinipilit natin yung mga bagay na alam natin hindi naman natin kaya. Minsan pinipilit natin yung mga bagay na alam natin hindi natin ma-accomplish. Hindi rin naman masama na mag-try ng something new. Iba kasi yung dating pag ginagawa mo yung bagay na gusto mo, iba yung yung dedication mo pag ganon. So, if you know kung ano yung gusto mo, yung ano yung kung saan area ka okay, passion mo, di ba? Mas iba yung dedication na maibibigay mo sa bagay na yon. So, stop criticizing if you failed sometimes. Siyempre, lahat naman tayo may mga bagay na if nag-fail muna tayo bago tayo natututo or bago natin na-achieve. Dumadaan talaga tayo minsan sa failure. So, wag mo i-criticize yung sarili mo pag nag-failed ka agad sa isang bagay. Kaya yan, may kanya-kanya tayong mga skills, may kanya-kanya tayong mga ability kung saan tayo okay, kung saan tayo nag-excel, kung saan tayo magaling. And whether
whether you're not okay at other things, 'di ba? Minsan di naman lahat binibigay sa atin. Minsan magaling ka sumayaw pero hindi ka marunong kumanta. Yung iba naman magaling kumanta pero hindi marunong sumayaw. So, nung ka mag-focus na ay sa dancing ako okay, sa singing ako okay, so magfo-focus ako doon, I put hard work on it, I put effort on it kasi yun yung magiging passion mo. Next is stop comparing yourself to others. Para kasing sa generation ngayon guys, alam niyo yun, ang taas na masyado na expectation ng mga tao, ang taas na ng mga expectation ng tao sa'yo eh. So, hindi ibig sabihin na may expectation sila sa'yo, you have to meet all of them. Hindi porket may expectation sila sa'yo, dapat gawin mo yun para sa kanila. If you really want to overcome your low self-esteem, you must start learning to live your life without pleasing others. Yung mabuhay ka na hindi mo kailangan magpa-impress or para lang gawin ito para sa ibang tao. Hindi mo kailangan i-compare yung achievements mo sa mga nagagawa ng iba. Hindi mo kailangan i-compare yung buhay na meron ka do sa buhay ng iba. Kasi lahat tayo have a different kinds of we have different achievements. Hindi man tayo magkaka-level, pero may kanya-kanya tayong achievements na nagagawa sa buhay natin. Instead of comparing yourself to others na, ay bakit siya ganito natapos, bakit siya ganito yung trabaho niya, ay siya bakit ganito yung posisyon sa trabaho, buti pa siya, ganon. Yung mga ganong mindset, instead of having that kind of mindset, you have to set goals na lang on your mind. To set your own goals, hindi mo kailangan gayahin yung achievements na ibang tao para lang masabi mong kapantay ka na nila. Because with your own kakayahan, magagawa mo at magkakaroon ka ng achievement din para sa sarili mo. Tatandaan nyo lagi na each one of us has something unique to deliver. Meron tayong iba-iba, may mga kanya-kanya tayong uniqueness. And then, if you stop comparing yourself to others, you'll be much happier with your life. Kasi proud ka sa sarili mo eh. Confident ka sa sarili mo. And be proud of what you have. Be proud kung san ka magaling and ano yung mga achievements mo sa buhay mo. Next is avoid self-bashing. So, 'di ba? Alam niyo naman yung feeling na nababash, 'di ba? So, bakit natin kailangan i-bash ang ating sarili? So, palagi yung tatandaan na lahat tayo tao lang. We are all human, we make mistake. At some point of our life, nakakagawa tayo ng mali or nagiging failure tayo, but it doesn't mean na mag-focus ka na lang doon. Instead, you have to learn from it. Ang importante, nakagawa ka man ng kamalian sa buhay mo, nagkaroon ka man ng failure sa buhay mo, it will serve as an lesson learned or magiging reason siya for you to stand up na para matuto kung ano na yung dapat mong gawin, malaman mo na yung mali sa tama. Kasi lahat naman tayo, natututo tayo sa trial and error din, 'di ba? So, hindi mo kailangan dalhin yung pagkakamali mo from your past or even nakagawa ka ng failure or pagkakamali sa buhay mo. Hindi mo naman kailangan dalhin yun from the other journey of your life. Instead, try to prevent repeating the same mistakes again, 'di ba? Hindi para ilubog yung sarili mo. You have to forgive yourself and you have to realize na may improvement naman or you have to keep in mind na matuto ka dun sa pagkakamali yun or sa failure na yun. So, gagawin mo siyang bala, gagawin mo siyang reason out for you to be a better person, diba? So, next is surround yourself with positive people or people with positive mind. So, kasi yung mga nakakasama natin or na-encounter natin in our everyday life, malaki din yung factor nila para sa ating self-esteem eh. Kasi, halimbawa, ikaw gusto mo magkaroon ng positive self-esteem, gusto mo tumaas yung self-esteem mo. So, why will you, bakit ka makikisama doon sa mga taong puro negativity, puro reklamo sa buhay, mga walang goals in life? So, you have to be with the persons na alam mo magkaka-contribute doon sa goal mo. Yung para bang matututo ka sa kanila, yung i-cheer ka nila, yung parang masusupport ka nila, not people who make you down. Kasi minsan may mga nakakasama tayo sa buhay natin na nagbibigay ng negativity at toxicity sa atin. So, minsan kahit gusto mo ng positive, pero pag ang kasama mo kasi, ang sinamahan mo is puro negative ang naiisip. So, it will affect you also, diba? So, piliin mo, hindi masamang mamili ng mga taong sasamahan mo if it's good naman for you, diba? So, bakit ka makikisama sa mga taong chismosa, mga chismoso, gusto mo ng payapang buhay lang, ayaw mo naman makailam sa mga buhay ng tao. So, gusto mo ng peaceful life and hindi mo naman ugali yung makailam ng buhay ng ibang tao. So, bakit ka makikisama sa kanila, diba? It is not wrong to choose your friends or that
choose the people who you can be with. 'Di ba? Doon na tayo sa positive, 'di ba? If we want a positive life, be with the people who just cheer you up, who give you positive thoughts, who give you motivations, 'di ba? Laki yung magiging factor or contribution yun sa mindset mo. So, yun yung mga bagay na pwede nating gawin for us to overcome our low self-esteem. So, if I were you guys, you have to start overcoming your low self-esteem. Pero lagi niyong tatandaan na hindi porket ginawa niyo na isa doon sa mga bagay na shinare ko sa inyo is kinabukasan or ma-apply agad siya on the next day na nagawa mo siya ngayon, kinabukasan mataas na yung low self-esteem mo, mataas na yung self-confidence mo. It's not that. It takes time. It's a process of time and patience. So, hindi naman porket nagawa mo ng sumama sa positive na tao is mataas na agad yung self-esteem mo. Hindi naman porket nag-change ka hindi naman porket inaccept mo yung flows mo is hindi na mababa yung self-esteem mo, something like that. Kasi minsan baka maisip nyo, ginagawa nyo na siya pero hindi nyo pa agad nakikita yung result. Parang iniisipin nyo, stop ko na to kasi parang wala namang nangyayari. Stop ko na to, nag-waste lang ako ng time. Hindi naman tumataas yung confidence ko, hindi naman tumataas yung self-esteem ko. Huwag mong hayaan na pigilan ka ng negative mindset na yon para pigilan ka dun sa gusto mong mabago sa'yo. Believe in yourself and continue thinking of the improvements na pwede mong magawa sa sarili mo. Yung patience na mabibigay mo sa bagay na yan, at the end, ikaw rin na magbe-benefit and you will live a happy and successful life. So, wag natin agad sukuan yung mga bagay kasi lahat naman ng bagay hindi nagkukuha ng mabilis. So, lahat naman ng bagay dito sa mundo, even things, kahit ano pa yan, things or goals or achievement, hindi yan madaling nakukuha kasi lalo na yung gantong process if it's something to do with if it is something to do with your mind, if it is something to do with your personality, with your life, talagang it will take time. It will take a process of time. So, just believe yourself na kaya mo and maging motivated. Just keep on motivating also yourself na you can do it. Na I will do this for myself and for my better self. And palagi niyong tatandaan na lahat ng ginagawa natin na para sa future or para sa better self is not a waste of time. Everything that we do in this world has a purpose. So palagi nating tatandaan na lahat ng ginagawa natin sa mundong to ay may purpose natin. So isipin natin na wala tayong bagay na hindi magagawa. Basta maniwala lang tayo sa sarili natin. So that's all for today's video, guys. And I hope may natutunan kayo or something na may apply nyo sa buhay nyo. And simpleng bagay lang siya pero iba yung naging dating sa sarili ko. Parang achievement ko siya na nailabas ko yung gusto kong i-share sa inyo. Or ayun, nakapagsalita ulit ako in front of the video na ang tagal-tagal ko ulit hindi ginawa. So, ayan guys, thank you very much for watching and sana nagustuhan nyo and see you again on my next video. Bye!